And ayun guys, no? We would be moving forward sa ating idea. Sayang lang, if you guys could remember, this is my entry kagabi. Yung na break even. Lumipad siya. And if ever man na like, kahit na-hold natin yan, and ngayon ako nag-TP, no? Let's say lang sayang lang. 3 RR. But yeah, okay lang. Malayo talaga. Like, tinagos talaga SL natin. But okay lang. No? I had an idea na ganito yung mangyayari kasi this is the CE, no? Consequent encroachment itong order block na to sa 4 hours. But yeah, okay lang. So sorry about that. Grabbing introduction, magulo. So for those who are wondering, ito po yung day 5 or what I'm referring here is my day 5 ng 30 USDT challenge ko. And ayun, let's start, no? So now po, we are going to talk about Fibonacci, no? Retracement pa din. But the question is, what are some confluence that we could use together with Fibonacci? So let's discuss all. And this is once again based on a reference that I had, no? Or pinanood ko, dalawa to eh. So, there are three, I believe. Tatlo ata yun. Yeah. Swap zone, moving average, of course, and then anchored VWAP. Engulfing candles, no? I won't use this kasi hindi ka na makaka-entry dyan. Madedelay ka na eh. Now, ayun, let's talk about the concept of swap zone. Swap zone are just support and resistance. For example po, focus tayo dito sa chart. Let me turn off the volume and the sessions. Yan. Move tayo ng 5 minutes. Now, let's ask, no? If dito sa area na to, nagsukat ako ng fib from top to bottom, yeah? Nagsukat ako ng fib, right? Bakit kaya siya nag-bounce sa 0.5? So, kumbaga, we are making the zone stronger. Like, bakit kaya there's a chance, or bakit kaya dito sa 0.5 siya nag-bounce? Now, before siya mag-bounce, let's answer that before siya mag-bounce. Like, out of these zones, which zone is the most likely na pwede niyang pag-bouncean? Diba? That's the question now. Kumbaga, i-analyze nyo. Natin, rather, na ano kaya dyan, yung best zone. Now guys, look. Sa 0.5 zone, what if lagyan ko yun ng horizontal line? Like that. Ano kayang meron sa previous data niya? Guys, look. Sa area ng 0.5, if nilagyan ko siya ng line, anong meron? This is an area of, anong tawag natin dyan? Nirespect siya dito, nirespect, bumaba, umangat, bumaba, nirespect dito, bumaba, nag-bounce, umangat, nag-bounce, di ba? Oh. Ano tawag niya sa zone na yan? Itong linya na yan, that is what I personally call a swap zone. Or when we say a swap zone, ito yung tinatawag nila na iba na pivot points, no? But ako personally, I don't use pivot points, no? But yeah, okay lang naman yung pivot points or tinatawag nila SNR flip, support and resistance flip zone, ganyan. But ayun, swap zone. Kasi from support, dito support siya, 'di ba, sa ilalim. Ayan, naging support siya dito. Sa taas naging resistance. Tapos, bumalik sa pagiging support. Bumalik sa pagiging resistance. Sorry, baliktad. Resistance pala, support. Sorry. Resistance kasi pinipigilan niya umangat. Support, pinipigilan niya bumagsak. Resistance, pinipigilan niya umangat. Naging support. Now, yung mga ganyang line na para bang nag-act sila as like alternative na support and resistance area, yan po yung talagang nagpo-provide ng isa sa solid. But, meron din ba dito sa golden pocket? Medyo malabo. If lalagyan ko siya ng line, like medyo malabo siya. 'Di ba? Compared dito sa 0.5, talagang kitang-kita mo yung area. So, what about 0.65? Wala din, oh. Like medyo meron siya pero like malabo. Like dito talagang solid yung line niya. Okay? So, those are swap zone. We could use that as an additional confluence. And if maglilimit ako dyan, paano ko yan i-entryhan? Bahala pa din kayo. It is up to you if like mag-wait pa ba kayo ng change of character or entry limit na like diretsong entry limit or like meron kayong other way of looking at it, no? So, if ako tatanungin nyo, ganito. Limit entry,
SL ko, hanap lang ako ng swing high. Though masyadong manipis tong SL na to. But, it's just the idea, no? Ayan, na-trigger na yung entry ko. And, yun, TP. But, once again, this is just an idea. I am not telling you guys that you should stick with what I have teach, but rather use my teachings as your starting point. Pwede yun naman i-modify yan. So, that is swap zone. Hanap pa tayo ng, like, similar idea pa from the previous market. Ayoko ng January, medyo sabog market niyan eh. Oh, eto. Tingnan nyo. Wait lang Let's watch muna what would happen with the market. Okay. So, the market here is medyo pangit. Kasi I expect ko bababa siya eh. But yeah, let's observe. No? Medyo pangit yung market eh. Hindi ko makita yung retracement na very, very clean ba na retracement. Yun yung sana yung hinahanap ko na retracement eh. Clean retracements ba? Ito. Let's go here. Ito. So, ipakita natin dito, meron tayong impulse downwards. Yeah, and yes guys when we do Fibonacci, sinasama si wick sa measurement. Oh, saan siya nag-bounce? So, dito, bakit kaya siya dyan nag-bounce? So, swap zone, 0.5, yeah, meron tayong swap zone sa 0.5. Ayan, no? Very, very visible ang swap zone sa 0.5, diba? But in this case, sa pinaka-area na nag-react siya is 0.618. Meron. Oh, yeah. Meron din sa tayong swap zone. Ayun, no? Very, very visible. And 0.786 meron ba? 0.786 actually parang medyo malabo yung swap zone niya. Malabo yung swap zone sa 786. Pero meron. Now, paano yung pagkaganyan, Sir Snow? Hindi ko na alam kung saan ako magre-refer. Like, mahirap po ako, Sir Snow. Normal lang naman yun, no? But, if ako tatanungin nyo, no, maliban sa swap zone, what other confluences could you use ba? Now, guys, isa po, na bago ko ituturo sa inyo, maybe you do not know this as of now, but, if kayo ay nag-aabang ng possible retracement, and let's say ito na, nakuha nyo na yung swing high and swing low, gusto nyo mag-enter ng short kasi nagkaroon na ng change of character dito, diba? So, shorting bias, impulse high to low. Now guys, ito bago. Oh, meron tayong dito sa area ng long short. Hindi ko lang alam ko walang ganito sa walang ganito sa iba. Sa trading view lang meron na to. Ito guys, so anchored anchored VWAP. You click that. You click on the candle na nilagyan mo nung starting point mo. Yung first candle hindi tong puti. In my case yung blue, diyan nakatapat yung fib ko eh. Click mo yan. And guys, kita niyo tong green line. That green line, you use that as your basis. Ayun tingnan niyo yung green line. Parang kinokontra niya yan. Kinokontra siya ng or itong green line na to, kinokontra niya yung market na lumipad. It's just that, ayun, tumagos na ng kaunti sa green line. But as you guys could see, the green line acts as a pader, di ba? Para siyang pader na pinipigilan niya yung market. Okay? And look what happened afterwards, bumagsak na siya, di ba? So, ayan lang, additional. Tingnan natin dito. Swing high to swing low. Ano yung minarkahan ko? Itong candle na sobrang liit. And yes guys, isang candle lang pinipindot. O guys, tingnan nyo. Hanggang sala yung green dito. Diyan lang, di ba? Though, the thing is that, hindi yan tinatapik yung green na yan. Okay? So, ipapansin nyo, meron tayong dalawang zone dito sa anchored VWAP. The first zone is the upper zone. Yung bandang taas na zone. Itong taas na zone. Ayan. Yung zone na yan guys, dyan kayo ideally dapat naghahanap ng entry. So meaning that if ganyan nakita kong zone, hindi na ako mag-expect ng entry dito sa golden pocket. Kasi dito ko na nakita yung area. Tingnan nyo. If i-replay ko siya. Ayun nasa baba siya ng golden pocket. So, sabihin, I would not be expecting much na aabot yan sa golden pocket area ko. So, if mag-aabang ako ng entry, dito lang ako sa area na to. Diyan, hanggang dyan sa green na yan. No, for safe entry, para hindi ako maiwanan. But if you guys are like, gusto niyo talaga ng golden pocket entry, edi dito kayo mag-limit. Okay lang naman yun. But ito kasi, anticipation. We are anticipating that the market, hanggang dyan lang ang kaya ni market. This is for short. So, kung nakalong kayo, di baliktad. Dito kayo mag-aabang sa baba. No? Sa babang area. Ganun lang po yun.
So, now, ayun. Sabi ko nga, hindi naman laging tinatamaan yung green, but nagiging shield nga siya. Okay? Unlike doon sa kanilang example, di ba umabot talaga siya ng, umabot talaga siya ng golden packet. Now, tingnan nyo to. So, isabihin, Sir Snow, parang pwede naming anticipate na hindi siya aangat ng 0.5. Pwede. Tingnan nyo to Pagsamahin natin. Fib retracement, swing high to swing low. Lagyan natin ang anchored VWAP. Itong pinakatuktok. Ay, sorry. Mali ako na napindot. Yung dapat itong puting kandila Tingnan natin. Ayan. Paano to, Sir Snow? Yes, guys. Kapag yung impulse niya is sobrang laking-laki talaga, like ganyang kalaki, no? Hindi always, kunwari, di ba short tayo, hindi always itong green ang titingnan nyo. There would come a time na itong asul na lang ang titingnan nyo. Itong asul na nasa gitnang linya. Tingnan natin. No? And dito kasi, iba talaga impulse ni market No? So, if like nakita nyo na talagang sobrang layo nito, the next area na dapat tinitingnan nyo is itong blue. But once again guys, this is just for anticipation. As you guys could see, hindi siya ganun ka-accurate na talagang binabangga siya ni market. Anticipation lang po. Na pwede nyo siya idagdag as confluence na while watching the market, no? Tingnan nyo Tingnan nyo kung gaano kalayo. Nasa labas tayo ng VWAP natin, no? 'Di ba? Nasa labas tayo ng VWAP natin. So, isabihin, ito yung para magiging pader niya. Kasi kanina, nandito tayo, no? Tingnan nyo. Iba yung ano natin dito kanina. Wait lang. Ayan. Let me remove this VWAP, no? Tingnan nyo, nung na-reach na to. Yung pangalawa nating example. Oops. What's the example here? Tingnan nyo, nasa loob na tayo ng baba. So, ito yung gagawin kong pader. Pero kanina, di ba, nandito tayo sa labas. So, nasa labas tayo. Ang gagawin kong pader is itong blue. Pero ngayon, nandito tayo sa area na to, ito gagawin kong pader. Kumbaga, ina-adjust nyo pa din naman. No? So, that is the second confluence that you guys could use. No? In this case, for example, medyo mahirap pang ganda example kasi sa FIB Kasi sa 30 minutes na tayo. Ito. Let's try this. Tayo ito. Sukatan natin ito ng FIB. Nag-react siya sa golden packet, yes. But, ma-anticipate kaya natin na sa golden packet kaya siya magre-react. So, what's the first candle na minark niya? Anchored VWAP. Click nyo itong unang candle. Green. Nandito siya sa area na to. Okay. Yung green, winiwikan lang siya. Diba? So, ayan. Pero malapit, ayun. Hindi nyo expect na abutin niya yung golden packet, but minsan winiwik siya. Diba? So, once again, you just use this as like additional, na para bang, okay, pwede ako mag-expect na kapag nandiyan yung itong shield, no, itong area na to, dito sa area na to, like, kahit ano lang, accurate, or not, like, not accurate, but rather, hula lang ba? Ganun. Na pwede kayo mag-expect dito, sa area na to. Diba? And ayun, nag-react nga siya sa golden packet, but yung VWAP natin is hindi nga once again. Like once again hindi ko sinasabi na perfectly accurate, but rather pwede nyo gamitin as additional confluence. Now, isa pa, testing natin dito sa area na to. We got a impulse here. Sukatin natin. Nakita natin nandito na siya banda nag-react sa 0.32 VWAP, itong first candle. So, once again, the idea now is, nasa labas tayo ng VWAP, nasa labas tayo ng VWAP. Lagpas. So, isabihin, ang gagamitin ko, is itong blue lang. Ayun, blue lang yung ginagamit ko as as like my shield. Okay? Yun yung sinasabi ko kanina na kapag nasa labas na ng VWAP yung market, usually, yan yung mga malalakas ang impulse. So, usually, ang mga malalakas ang impulse, sa 0.38 lang nag-retest. Hanap pa tayo ng ganyan example. Ito ba? Nag-bounce ba ito pababa? Hindi. Lumipad pala siya. So, okay lang. Ito. Tingnan natin ito, guys. Itong particular na area na to. So, impulse. Up to down. Up to down. Oops. Fib. Anchored VWAP doon sa pinakakandila na nag-wick. Oh, guys.
Saan tayo galing? Galing tayo sa labas ng VWAP. Nasa labas tayo ng VWAP pa. So, ito gagamitin ko. Possible. Blue lang. Okay, in this case, pumasok siya sa loob ng VWAP eh. So, ano naging basis niya? Yung green. Pero guys, if like strictly talaga na nasa labas tayo ng VWAP, yung blue lang ang gagamitin ko. But once again, both of them pwede nyo gamitin. Pinapakita ko lang sa inyo instances ng mga parang possible na mangyari. So, kapag nasa labas ng VWAP, tapos hindi bumalik sa loob, expect nyo sa blue lang siya magbabounce. Diba? Now, eto, tignan natin to. Eto, feel ko iba to. High to low. Yan. Anchored VWAP, guys. So, paano to, Sir Snow? Dito na lang ako sa white magbe-base. Sa white ako magbe-base. Or kahit ano mas dala, pwede. Guys, nasa labas tayo ng VWAP. Ayan, no? Nasa labas tayo ng zone na to. So, base ko dyan, pwedeng blue. Pero, kita nyo guys, inaabot pa din niya yung green. And saktong-sakto sa golden pocket ang reaction. Lumagpas pa ng 786, no? But, once again nga, sinasabi ko lang, kaya ako pinapakita to is that, hindi dahil lang sa labas ng VWAP, blue ang basis mo. Baka kasi mag-entry kayo, SL nyo dito sa green. No. Talaga lalagpasan at talagpasan yan. Hindi talaga lagi nasusunod yan. Ang point lang yan is that you could add it on your repertoire. Wow, repertoire. Repertoire of your confluences with Fib. And lastly, if ayaw nyo ng VWAP, EMA. Ayan. In my case, dalawa lang naman ang EMA ko. My EMA is just EMA 50 and 200. And if ako po tatanungin nyo, edi gamitin nyo both. EMA 50 itong white sa akin, EMA 200 itong blue. Use them both. Tingnan natin. So, sabihin, yan yung magiging yan yung magiging protector niya or pader niya. Kaso tinatagos pa din, di ba? So, sinasabi ko lang to is that pwede nyo idagdag as your additional confluence. But the question is, bakit kaya siya umabot ng dito? Guys, naglalagay ako ng horizontal line dito banda sa 0.65. Tingnan nyo guys, may swap zone tayo dyan sa area na yan. Kahit historical data, dyan siya naglalaro talaga sa area na yan. So, yun siya. Okay. Merong swap zone sa 0.65, kahit historical data, dyan siya naglalaro. So, sabihin, pwede nyo pagsama-samahin yung tatlo na yun. Swap zone, anchored VWAP, then the EMA. But once again, EMA nga, para lang din naman anchored VWAP yan, no? Ang settings ng EMA ko is 50 and 200 lang. Hindi ako gumagamit ng other than that, like the 20 and 100. Ayoko. Personally lang. Wala naman ako sasabing masama sila or pangit sila. Hindi lang talaga ako gumagamit. Now, lastly, SMC, syempre. Meron bang FVG, order block dyan sa mga zones mo? Kasi hindi natin masasabi kung saan exact. What we could do is mag-abang lang. Wait, mag-anticipate. So, ba't dito siya? Sino tayo ng 1 hour? Baka may something sa 1 hour. Sa 1 hour, siya pala ay isang fair value gap. Fair value gap pala yan. May fair value gap. Yun yung tinamaan. Meron pang fair value gap dito. And if you guys could remember the concept na tinuro ko ng premium and discount, if you guys have multiple fair value gap and ang bias nyo is shorting, syempre, dun ka sa fair value gap na nasa bandang taas. Because if mag-short ka, you are planning to sell. You intend na magbenta. And magbebenta ka kapag mas mataas ang presyo. Diba? Yun yung tinuro ko doon sa premium and discount. And guys, those are the possible confluences that you could add with your Fibonacci retracement. So, next video natin guys, let's talk about Fib time zone. Okay? Fib time zone. Next time na tong iba. So, hindi ko alam kung kailan ka pa siya mapopost. Medyo busy lang. But once again guys, thank you so much. Ayan.